Welcome back, Kapayo. It's nice to see you again. So today meron lang tayong itatakel tungkol doon sa nag-viral na video, no? Yung 13 years na relationship, real life paubaya. Ayan, so ano ba yung mga matututunan natin doon? Ano ba yung pwede natin ibigay na advice para kay ate girl na heartbroken? And para po pala doon sa mga bago kong viewers, make sure na nakasubscribe na ho kayo sa akin channel. And if you're ready, let's go! Grabe yung video na yun, no? About dun sa closure na hinihingi ni ate girl. Kung hindi ka ba naman talaga tinablat ng roller coaster na umaapaw ng emosyon, ewan ko na lang. Kahit na medyo obvious na ginigil trip nila yung lalaki, no? Sabi, oh, sir, pakihawak na lang po muna yung stuffed toy. Tapos, dito po kayo sa gitna. And mayroon palang message yung same, babasahin ko na lang, tapos binibidyohan ka pa. Well, karapatan din naman kasi talaga yun ni ate girl, no? Na event out yung emotion, yung pain, yung saloobin na nararamdaman niya. And tulad nga po ng nabanggit ko before, kailangan talaga nating ilabas yan. No, hindi po tayo ginawa ni God para magkimkim ng sama ng loob. Basta wala lang tayong inaapakang tao at wag lang tayo gagawa ng something immoral. So ano po ba yung mga natutunan natin doon? To be honest, napakarami po talaga. But for me, nag-take down ako ng mga notes para doon sa mga bagay na feeling ko major thing na kailangan nating tandaan. So yung number one ko doon is love is a very risky season of life. Kahit na ibinigay mo na ang lahat, ibinuhos mo na yung 101% ng effort mo, di ba? Nakilala na siya ng buong angkan mo, ng parents mo, di ba? Nanay at tatay mo, tsuhin mo, tsahin mo, lolo't lola mo, di ba? Mga kapatid mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, mga katrabaho mo, aso mo, o kaya pusa mo. Pag yung partner mong yun nag-decide na umalis, wala po talaga tayong magagawa. Minsan kasi si God, one way of giving you the best na alam niya para sa'yo, kailangan kanya padaanin sa separation, kailangan kanya padaanin sa breakup. Dahil alam niya na itong taong to, hindi niya kayang suklian o tumbasan yung kalinga or pagmamahal na kaya mong ibigay sa taong yan. Just imagine kung hinayaan ni God yun at hindi siya nakialam, di ba? Ikinasal na kayo, nagkaroon na kayo ng mga anak, tapos saka mangyayari yan. Hindi mas lalo naging miserable yung buhay mo, tapos napahamak pa, pati mga anak nyo. Yung number 2 naman po na natutunan ko doon sa video yun is hindi assurance na kesyo meron kayong mahabang relasyon na with this person, kayo talaga sa huli. Guilty as charged po ang inyong lingkod dyan. Meron po akong mga kakilala na months lang, ikinasal na. Meron pa 3 weeks lang, ikinasal. Ito po yung parents ng mentor ko ho na si Brother Bo Sanchez. Grabe yung relasyon yun. Nagkita sila, nagligawan, araw-araw dinadala sa simbahan, and after 3 weeks, they got married. But by the way, hindi ko nire-recommend yung ganong klase ng relasyon, ha? Whirlwind kind of relationship, no. Yung number 2 naman po natutunan ko sa video ito is kahit gaano mo kamahal lang isang tao, always leave 15 to 20% para sa sarili mo. Huwag mong ibibigay ang lahat kasi maaaring mawala din sa iyo ang lahat Diba? Love yourself, take good care of yourself. Pero hindi ibig sabihin nito na mag-expect ka na maghihiwalay kayo. No! Huwag mong gagawin yan. Mind is a very powerful thing. Ito po yung itinuturo ko Pag maghahanap ka ng taong mamahalin, magsusulat ka ng mga traits, yung mga characters. Bakit? Para mababasa mo siya, black and white. And every time na dadaan yan sa'yo, pumapasok ang mga to sa subconscious mind mo. Ito yung characters na kailangan ko para sa isang tao. And ano yung naiisip mo na kikreate yan ng reality? Yun po yung mga natutunan ko sa panonood ng video yun. And para po naman kay ate girl na heartbroken, magbibigay naman ako sa iyo ng 4 advices na sana makatulong sa iyo. Para po sa aking unang payo is kahit na gaano kapangit ang naging turing sa iyo ng mga tao o ng buhay, kahit na gaano ka-selfish ang dating, kahit gaano sila ka-unfair, manatili kang maging mabuting tao. Huwag po natin sisirain ang ating character dahil sa mga pinagdaanan natin. Hindi po natin kailangan maging katulad nila. Yung number 2 ko naman po na payo is sana huwag mong isarang iyong puso dahil sa mapakit na nakaraan. Kung meron taong nanakit sa'yo, meron ding taong darating at handang ialay ang lahat para sa'yo. Mamahalin ka niya ng tapat at aalagaan ka niya.
And para po sa akin pangatlong payo, malamang sa nangyari sa yung yan, ubus na ubus ka ngayon. Yung love tank mo, zero yan ngayon. And kailangan mo ulit punuin ng sarili mo ng pagmamahal para mayroon kang maibigay. So, paano mo gagawin yon? Pwede kang magkaroon ng bonding and detox sa iyong parents, sa family mo, sa relatives mo, or ang guaranteed ko, kay God. Bakit? Dahil siya yung gumawa sa atin eh. Siyempre, kaya niyong punuin muli ng pagmamahal yung ating love tank. Tandaan mo you cannot give what you do not have. Paano ka nga pala magbibigay ng pagmamahal sa isang tao kung ikaw mismo walang-wala ka? Diba? You will suck it out. Lahat ng pagmamahal na meron dyan sa taong yan, eventually magiging makasarili ka and masasakal siya sa'yo. And para po sa aking fourth na payo is, huwag po tayong maghahabol sa isang taong nanakit sa atin, sa taong wala nang pakialam sa atin, sa taong iniwan na tayo. Minsan po kasi na pagmimix natin yung love at saka yung needs. Ang akala natin, love natin yung tao. Pero sa totoo lang, nagiging need siya. Paano to? Matanda na ako. Paano ko magsisimula muli? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa akin? Alam mo, wag mong gagawin yan. Napakarami pang plano sa iyo ni Lord. Huwag mo pagsisiksikan yung sarili mo sa isang taong itinuring ka na parang basura. Natatawang ako sa kantang, How can I live without you? I want to know. How can I breathe without you? Alam nyo, may dalawa pong mali sa kantang yan. Una ko, ang pangit ko ng boses ko. Pangalawa, nagiging needs na po yung pagmamahal mo sa isang tao. Isipin mo, paano ka mabubuhay kung wala siya? Paano ka hihiga kung wala siya? Hindi po ganun yun. But pipiliti ko po maging fair ito para sa both sides. Kasi narinig ko dun sa video na may nabanggit si Guy. Ito po yan. Naging 13 taon naging nagsunuran ako sa'yo. Talaga? This time naman, sarili kong decision naman. Sana hindi mo pinaabot na lang pa-process tayo. Alam mo kung gaano kasakit yun? Now, hindi ko po alam kung ano yung nangyari. But naiintindihan ko yung mga taong nakikisimpati dun sa lalaki. Siyempre, parang ipinapahiya po talaga siya. Di mo, yung pangalan pa. But you know what? Sa ginawa niyang cheating, ito na lang po talaga yung pinakalis na pwede niyang gawin para sa babaeng ito na nasaktan niya. Ang tanggapin lahat ng gustong sabihin, i-vent out yung sama ng loob, yung pain, yung emotion ni Ate. Maraming salamat pong muli sa mga nanood ng aking video. Kung nagustuhan mo to, bigyan mo naman ako ng like and subscribe ka na rin sa aking channel. Don't forget pala to hit that notification bell para updated ka sa aking weekly uploads. I hope na napagbigay ko ako ng magandang payo para kay Ate Girl na heartbroken na maibsan yung nararamdaman niyang pain. I know that this is easier said than done, but sana makatulong pa rin na may mga taong nandyan para sa'yo, nagkakalinga para sa'yo. So, ingat po tayo mga kapayo and see you again sa aking next video.